Sa amin ang pinakamaganda, ipadala ninyo doon sa kanila ang pinaka-pangit. Hindi lang po yan. Ang pangit pa ng itsura niya. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, AX, tupad. Huwag po tayong maniwala kaagad. Dapat po tingnan natin yung nangangampanya, yung kandidato. Noon bang nakaraang eleksyon, meron siyang mga pangako na ibigay ba niya? Yun po ang unang-unang tanong natin kapag tayo ay nakakarinig ng promises, pangako. Naibigay ba ng kandidato yung pangako niya noon? Kasi ibig sabihin, meron siyang kredibilidad na mangako pa para sa susunod. Pero kapag hindi niya naibigay yung kanyang pangako nung nakaraang eleksyon, ay dapat po pag-isipan ninyo ng mabuti kung ibibigay niyo ba yung boto ninyo sa kanya. Yan po ang una. Pangalawa, nagiging legal na po ang vote buying sa ating bayan. Tinatago po nila sa pangalang ayuda. Tinatago nila sa pangalang AKAP, AX, tupad ang kanilang pagbibili ng boto ng mga mamamayan. Magiging mas matindi pa ang ayuda na darating sa January, sa February, sa March, sa April, hanggang sa araw ng eleksyon. Dahil legal ang mamigay ng ayuda sa panahon ng election period. Dahil ipapa-exempt yan ng mga politiko. Sasabihin nila, ay naku, hindi pwedeng bawal ang pamimigay ng ayuda kasi kailangan yan ng mga tao. Ibibigay nila yan sa kanilang mga botante. Pero pag-isipan natin, tayong mga botante, bakit ko ba utang ito sa mga politiko? Pera ito ng bayan, hindi ito pera ng politiko. Kung binigay mo ito sa akin, ibig sabihin, karapat-dapat akong makatanggap at hindi ko ito utang sa iyo na politiko ka o kandidato ka. Ibig sabihin, ito ay serbisyo ng gobyerno na dumaan lang sa iyo. At hindi ito utang na loob ko sa iyo na nagbigay ng ayuda. Ang huli po na kailangan natin pag-isipan at hinihingi ko po sa inyo ay hindi po dahil Duterte yung tumatakbo ay automatic po ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi po dahil galing yan sa anak ni ganitong politiko, kapatid ni ganitong politiko, apo ng ganitong politiko, ay ibigay nyo na kaagad ang boto ninyo. Kailangan po suriin ninyo ng mabuti. Meron ba ito siyang kakayahan maliban sa apelido na ibinigay sa kanya ng Diyos nung siya ay ipinanganak? Yan po ang tanong ninyo kapag kayo ay nakikinig sa kampanya ng mga politiko. Una, ano ang mga pangako na napako? Pangalawa,
hindi niyo utang na loob sa kanila ang ayuda. Pangatlo, hindi dahil anak yan ng politiko ay automatic ang boto ninyo. Yan po ang kailangan natin gawin para mabago natin ang mukha ng gobyerno at ng pamahalaan. Bawal na po ang mga opya sa sample ballot Dahil marami sa atin, binibigyan lang ng sample ballot, kopya tayo ng kopya doon sa sample ballot. Gumawa po tayo ng sarili nating listahan base po sa pagsuri natin sa kandidato. Kailangan po, wala akong kakayahan na magsuri akong mag-isa. O di sige, kayong mga senior citizens na organisasyon, pag-usapan ninyo. Pag-usapan ninyo, sino ba ang karapat-dapat na umupo diyan sa pwesto. Sa tingin ko po, kung tayo po, ganyan po ang mindset, pag-iisip natin sa darating na eleksyon at mapabago natin ang mga tao at ang mapili natin ay yung mga karapat-dapat talaga na umupo diyan sa mga posisyon, ay meron tayong makikitang pagbabago sa ating bayan, sa tulong ninyong lahat. Ang huli ko pong mensahe ay mensahe sa Kapaskuhan. Marami po sa ating mga Katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President, kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang Pasko ay panahon ng pagpapatawad. Nasa sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Diba? Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000 na lechon, bandehadong daming pansit. Bumabaha ang kanin. Dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun namang kumakain sa harap natin ay masama ang loob nila sa atin. Di po ba? Aanhin natin yung kasarap na pansit na luto natin kung galit sa atin yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa, nagtatampo sa atin dahil merong mali tayo. Kaya po, ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagse-celebrate ng Pasko. Na yung fog, konting-konti na lang yung nakita namin. Pero yung saya ko kahapon ay isa sa mga pinakamasaya ko na mga panahon. Dahil yung bang nakita mo lang sa libro, tapos ngayon nakita mo na
personal sa sarili mong mata kung ano yung Banawe Rice Terraces. And hindi naman yun basta-basta lang na Banawe Rice Terraces ng Pilipinas. Yun ay world-renowned o kinikilala sa buong mundo na wonders of the world. Kaya napakaswerte ninyo na kayo ang naatasan ng Diyos na mag-alaga ng isa sa kamangha-mangha na tanawin sa buong mundo. At nagpapasalamat ako sa inyong pagtanggap sa akin dito. Kahapon din pumunta kami sa palengke ng Banawe. Dahil kung alam niyo po, nakatira kami, pamilya ko ngayon ay nakatira sa Manila. Ang mahal, 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 mahal ng gulay. Grabe ang kamahalan ng gulay doon sa Manila. At hindi lang po yan, ang pangit pa ng itsura niya. Para siyang pinagpilian ng mga tao, ng mga mamamayan ng Ifugao at sinabi nila, sa amin ang pinakamaganda, ipadala ninyo doon sa kanila ang pinaka-pangit na mga gulay. Kaya po, kahapon ay pumunta kami sa palengke, namili kami ng gulay at nagugulat ako dahil sobrang mura talaga. Sa tingin ko nga, mas mura pa yung gulay ninyo dito sa inyo kesa doon sa amin sa Davao City. Kasi kahit man sa Davao City, ang makaramihan ng gulay namin ay galing din sa Bukidnon. So medyo mahal din po. Pero hindi kasing mahal noong binibenta sa Manila. So kahapon, namili kami. Sobrang konti lang mura. Sobrang mura noong presyo. At doon din kami unang nakakita ng tabako na dahon. Binibenta siya doon, tabako ng dahon. Tapos tinatanong ko sa aking mga kasamahan, sabi ko, paano ba kinakain ito? Paano ba gamitin ito? Walang nakakaalam sa amin. Napakarami doon. First time ko din po. Wala kasi sa amin, yaan doon sa Mindanao. At lalong-lalo na hindi mo siya nakikita sa Manila. So kahapon, lahat kami, kasi halos lahat sa amin ay tiga Manila o kundi man tiga Davao sa opisina ng Office of the Vice President. Tinatanong ko silang, paano ba ito gamitin? Ano ba ito kinakain? Pinapahid? Ano ba? Ito lang makasagot. Tapos sabi naman nung kasama ko, sabi niya, ginagawa yung sigarilyo. Tapos sabi ko, paano ba naman natin gagawing sigarilyo ito? Basa. Tapos sabi niya, i-ano mo kasi yan, i-chop-chop mo yan, tapos i-roll mo pa yan. Sabi ko, laki ng trabaho para lang manigarilyo. At meron pang mga nasa bote. Meron doon na tinitinda na nasa bote. At namili din kami ng honey. Honey sa Tagalog po. Dugos na. Pulot? Pulot? Namili kami ng pulot. Kuyukan? Sure ka, Mayor, Kuyukan. Iyukan. Kuyukan. Kasi sabi ko, Iyukan. doon sa kasamahan ko, sabi ko, mahirap kasi hanapin yon, diba? Mahirap hanapin yon sa Manila. Hindi ka basta-basta nakakabili nun. So sabi ko, bili tayo ng madami kasi gagamitin natin sa pampaganda ng mukha.